Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayong lahat? Alam ko po na sa oras na ito patuloy na ang pagpapala at ang pagkalinga ng Panginoon ay sumasa ating lahat. Sa oras pong ito sa ating daily devotion, alam ko po marami na po tayong narinig patungkol sa witnessing the Word of God, at ang nais ko lang ibahagi kung paano po ako whenever na nagwi-witness ako ng Word of God. Pero bago po yan, let's pray. Hallelujah, Father God, we bless you, Jesus, we worship you, we adore you, Panginoon. Lord, lahat po ng aming maririnig, Panginoon, kayo po ang maparangalan, lahat po ama ng aming mapag-uusapan ngayong gabi nito, kayo po ang maitaas at matakila amang Diyos. Naniniwala po ako na ang kapangyarihan mo ay patuloy, Panginoon, na gumaganap through this online, Lord God, sa bawat nakakarinig, Lord, hindi lang po kami simple nag-i-amen, but Lord, sa aming naririnig, kumikilos ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Nawa, ang kapayapaan mo sa aming lahat habang kami nakikinig, at buksan mo ng malawak ang aming kaisipan, Lord God, and akong ibang lingkod mo, give me wisdom, Father God. Salamat po, in Jesus' name. Amen. Kagaya nga po ng mga narinig natin, ang ating pag-uusapan ay about witnessing the Word of God. So, pag sinabi natin witness, parang ikaw ay merong mga patotoo na inihahayag mo ang kabutihan ng Panginoon, ibinabahagi mo ang mga katwiran at ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, paano ko ba ito ginagawa? Maraming beses na po ako na may D5, may even yung mga kakilala ko na sharean ko online, at may mga tao po na talaga pong nag-chat sa akin, may mga katanungan sila about Bible or may mga problema sila and gusto nila ng panalangin. But ang gusto ko pong i-share sa inyo ay ito pong ating kapatiran na siguro po for 5 years or 6 years, sila po ay backslider. So inilagay sa akin ng Panginoon sa puso ko ang mag-asawang ito. Many times inaaya ko sila and talagang tumatanggi po sila. Naiintindihan po natin na meron silang mga pinagdaanan at kailangan nilang pagdaanan. Pero every time I pray, talagang pinapanalangin ko. Every time na magpipray ako, pinapanalangin ko sila. Kasi I know in my heart na na-witness nila ang kabutihan ng Panginoon. And I believe patuloy na gumagawa ang Panginoon sa kanilang buhay. But the Lord said na kung tama yung panahon, siya mismong Diyos ang gagawa nito at ikilos ito. So hindi po rin ako nagsawa dahil alam kong ito po ang layunin ng Panginoon sa buhay ko. Huwag akong magsawa at patuloy ko silang invite, patuloy ko silang encourage. And one time, in-encourage ko siya na umuo siya, pero sa kasamaang palad ay hindi po siya dumating. So hindi po ako nalungkot, sinabi ko lang na alam kong hindi pa to yung panahon, ang paghilom. But praise be to God, purihin ng Panginoon, that habang po meron po siya sa akin sinishare na problema, and ini-encourage ko siya. At lagi niyang sinasabi sa akin na, ate, parang tamang-tama naman itong word na ito. And ang sabi ko sa kanya, hindi sa akin galing itong salitang ito, kundi sa Panginoon, sa Lord to, kasi mahal ka ng Panginoon. And that's all. Wala na po akong ibang sinabi. Hanggang one time, sabi ko sa kanya, na a-attend ka na ba? And nag-agree siya. So, tuwan-tuwa po ako na nag-agree siya, and sabi ko sa sarili ko, baka hindi na naman ito pumunta. But, ang binigay ko to sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ito na po yung tamang oras para siya, Ama, ay bumalik sa kanyang pananampalataya, let it be. Naniniwala po ako na ginamit niyo po yung salitang yun na aking nabahagi sa kanya para muli siya manumbalik sa pananamba niya sa Panginoon. And to my surprise po, talaga pong umattend po siya. At tuwang-tuwa po ako dahil even yung testimony, even yung mga gifts sa kanya ng Panginoon, lahat ni-reveal, nilabas ng Panginoon. At tuwang-tuwa po ako, even sa mga testimony niya sa akin, na umattend siya, na talagang hirap siya, na ihakbang ang kanyang mga paa, even yung kanyang asawa. But, ang actually po, ang kinausap ko lang po ay siya. That time, in-invite ko ay siya, pero ang umattend po siya, ang asawa niya at ang kanyang mga anak. At buong galak po ang aking puso. Sabi nga po, minsan sinabi nga po ni Pastor Alvin na hindi tayo magagawang pagpalain ng Diyos kung hindi tayo humahakbang. And I believe na ito na yung panahon na ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala sa kanila. Ba't ko po ito na ikwento sa inyo? Hindi po para masabi po na ako yung nag-share, but ang gusto ko lang pong maintindihan po natin that witnessing
God, hindi lamang po ito para sa akin po hindi lang po ito sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, at even sa mga backslider. Ipaalala natin the joy of the salvation ng Panginoon sa ating mga buhay. Ipaalala natin sa mga kapatiran natin na nawawala na ang Panginoon kailanman hindi tayo iniwan, at ang pangako niya tinutupad niya at patuloy na nangyayari. Paano po natin gagawin ito? That minsan, kung, sa totoo lang po, mas mahirap po na ibalik sa Panginoon ang mga backslider o ang mga medyo nagpahinga sa pananampalataya sa Panginoon or nagpahinga sa panambahan. Sabi ko lang sa sarili ko, Lord, maaaring ito din po yung naisin nyo sa aking buhay na mga musta, mag-encourage. At ang aking word lagi at ang aking favorite verse na lagi ko rin sinasabi sa aking mga kapatiran na matatagpuan sa Pilipos 1:3. Ang sabi dito, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula ng ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Doon po tayo sa verse 3 na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa tuwing naaalala ko kayo sa panalangin. Ito po yung lagi ko pong pinagpapasalamat sa Diyos at pinapatotoo ko din at may mga times po na ako'y nananalangin, may mga tao siyang ipinapaalala sa akin. May mga tao po siya na inilalapit sa akin, na idulugo sa panalangin. At ito po yung mga kapatiran na nawawala. And after that, after ko ipag-pray, talagang mangangamusta po ako, kamusta. And to my surprise po talaga, minsan dumadaan ko sa pagsubok, minsan naliliglig po ang kanilang pananampalataya. At doon po ipinapasok ng Panginoon sa aking puso na i-share ko ang kanyang salita. Panumbalikin ko, ipaalala ko sa kanya yung kagalakan na nagsimula siyang kumilala sa Panginoon. Gusto kong ibahagi sa ating lahat na huwag po tayong mapagod na ipanalangin po ang ating mga kapatiran. Nakakakilala mo niyan sa Panginoon, backslider man yan, or hindi pa talagang tugin ang nakakakilala sa Panginoon, o wala pang relasyon sa Panginoon. Huwag po natin silang ialis sa ating panalangin. Buong galak po natin silang ipanalangin, at lagi na ilagay natin sa ating puso ang pasasalamat sa Panginoon sa tuwing naaalala natin sila sa panalangin. Dahil kapatid, hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan, sobrang hirap. At yung pride lang po na bumalik ka uli, yung hiya, yung baka mamaya ganito, baka mamaya ganyan. Yun lang po napakahirap ng paglabanan. Pero dahil sa panalangin mo kapatid sa kanila, ang lahat ng yun napagtatagumpayanan. Sinabi rin ng Panginoon dito na ang lahat ng bagay na inumpisahan ng Diyos ay tapat siya na lahat ng pinasimulan ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So paalala natin sa kanya, inumpisahan ng Diyos ang kabutihan sa buhay mo. At ito'y gaganapin niya hanggang sa araw ni Jesucristo. At sa mga ganong paraan lang kapatid, hindi mo man napapansin, ang nangyayari ay hihipo ang kanilang mga puso. Dahil ito po mismo yung patotoo ng taong yun na ngayon po ay nagpupunta na sa church, na simple lang ang sinabi kong mahal ka ni Kristo at nagagalak ako na every time na pinagpipray kita at bumalik siya. Yun lang po yung aking sinabi sa kanya. At sabi niya, naramdaman ko yung touch, naramdaman ko yung love ng Lord. At yun po ang gawin natin kapatid. Ito po yung gawin nating practice na every time na merong nangyayari mga ganong kaganapan, may pinapaalala sa atin ng Panginoon, ipanalangin mo. Dahil hindi naman po tayo ang magpapakilos, kundi ang Panginoon ang magpapakilos para sa kanila. Tayo po ay kinakasangkapan lamang ng Diyos. Tayo po ay tinutulungan ng Diyos, binibigyan ng wisdom para ipanalangin natin sila. I-reach out natin ang mga kapatirang ito. Dahil sabi nga po, baliwala ang ating pananampalataya kung walang pag-ibig. Diba po? Kaya gamitin natin ang pag-ibig. Kung ito man po ay nilalagay sa inyo ng Panginoon sa puso nyo, ibigay nyo po ang buong lakas nyo na ipanalangin sila at itudulog sa panalangin at ilapit muli sa Panginoon. Dahil kapatid, hindi mawawalang sa ito. Maaaring aabot ang taon, kagaya nga po nitong kausap ko lagi, umabot ng 6 years bago sila muling nakabalik.
Pero napakaiksi ng 6 na taon sa Panginoon. At doon sa 6 na taon na yon, maging siya ang patotoo niya, hindi siya iniwan ng Panginoon. At lagi na naaalala niya kung paano ang sinimulan ng Diyos sa kanyang buhay. At nai-excite siya sa tuwing babalik siya at mananambahan siya. Maaaring sa oras na ito, may mga kapatiran tayo na nawala sa iglesia, na naghahanap lamang ng pagkakataon na muli mong ibahagi ang salita ng Diyos. Muli mong iparanas at sabihin sa kanyang mahal ka ng Panginoon. Maaaring sa oras na ito, maging sa pamilya mo, maging ako po, dumadaan sa ganoong pangyayari. Pero naniniwala po ako na hindi man po ako ang gamitin, maaaring ikaw ang gagamitin ngayon ng Panginoon para ang mga kapatid natin na matagal nang nawala sa Panginoon ay manumbalik. I-witness natin ang kabutihan at ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Maaaring sa oras na ito, nabibingi sila, nabubulagan sila. Pero i-witness natin, ipatotoo natin, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos. At kapatid, hindi mawawalang saysay ang lahat ng pagpapagal mo. Dahil sa oras na ito, naihakbang mo ang iyong paa, maniwala ka, tumagal man yan ng panahon, hindi yan nawalang saysay. Dahil ang Diyos na nagtanim nito, ang siya ring magpapalago nito. Kaya kapatid, sa oras na ito na yung panahon para tayo ay tumayo at manindigan sa ating pananampalataya. Ito na rin ang panahon para hindi na tayo para sa sarili natin, kundi ibigay natin at ibahagi natin ang ating sarili sa mga wala pang relasyon sa Panginoon at sa ating mga kapatid na nakarinig na ng salita ng Diyos at nawala sa iglesia. Hindi natin layunin na ibalik sila sa iglesia lang. Ang layunin natin, ibalik sila sa relasyon ng Panginoon, sa relasyon sa Panginoon. Kaya kapatid, ang katulad ng sinabi ni Pablo rito sa Filipos 1:3 hanggang 6, nagpapasalamat ako sa tuwing naaalala kita sa panalangin. Kaya kapatid, kung ikaw man ay nakikinig ngayon, at sa oras na ito na nangangailangan ka ng panalangin, huwag kang mahiya na i-chat kami o mag-message ka at nakahanda kaming ipanalangin ka. Kung sa oras na ito gusto mo nang bumalik sa Panginoon pero napapangunahan ka ng hiya, Huwag kang mag-atubiling mag-chat ngayong oras na ito, kapatid. At ang Diyos ay may gagawing pagkilo sa buhay mo. At ang sabi nga, bring back the joy of our salvation. Ibalik mo kung paano ang pakiramdam mo nang malaman mo kung gaano kang niligtas at binigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa iyo. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, nawa sa maiksing salita na ito, tayong lahat ay napagpala, tayong lahat ay na-encourage na ang pagbabahagi ng salita ay hindi ka maghihintay, kundi ipapanalangin mo sila para ilapit sa Panginoon. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli kapatid, patuloy po tayong magsuportahan at magkaisa sa iisang layunin at sa iisang pag-ibig ng Diyos at ng Espiritu na sumasa atin at tayo po'y mga ibigan. So tayo po'y manalangin. Hallelujah, Father God, we bless you, Jesus, we worship you, we adore you. Lord, napakaiksi po ng aking naibahaging ito. But I pray, Lord God, sa lahat po ng nakarinig, ito po ay ang simula ng kanilang paghakbang para manumbalik sa Panginoon. At sa lahat po ng mga nakarinig ng mga kapatiran, ito po ang simula ng kanilang paghakbang para ipanalangin ang mga kapatiran na nawala sa iglesia at nalayo sa Panginoon at even ang wala pang relasyon sa Panginoon. Ama, sa oras na ito, ako po'y naniniwala na ikaw na dakilang Diyos ang kumikilos sa panalangin ito, bitbit ang ng inyong mga anghel at patuloy na dumadaloy sa bawat nakikinig, Panginoon. Lord, I pray, ibigay niyo po sa aming mga puso ang pag-ibig na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, ang masaganang habag mo at ang kapayapaan na hindi maliri, Panginoon, na sumasa aming lahat, Aman Diyos. At Ama, ang aking dalangin para sa bansang Pilipinas, patuloy, Aman Diyos, na ikaw ang magligtas at magtaguyod sa aming bansa mula po sa namiminuno hanggang, Panginoon, sa mataas na namiminuno hanggang sa pinakamababa at maging sa bawat mamamayan. Lord, lagi namin ipinagpipray ang aming namiminuno, pero kami pong mismong mamamayan, minsan po, Lord God, ay hindi kami sumusunod sa mga simpleng batas. Ama, turuan niyo po kami na maging masunurin sa aming bansa, lalo't ito'y nasa tama. Tulungan niyo po kaming lumuhod para sa aming bansa, Panginoon. And Lord, I also pray sa mga kapatiran namin na dumaranas sa mga pagsubok. Ama, ikaw ang dakilang Diyos
na nagsabi, Panginoon, na tapat kang Diyos sa lahat ng iyong inumpisahan at ito'y tatapusin mo hanggang sa araw ni Jesucristo. At Ama, dalangin ko sa lahat ng dumaranas ng depression, anxiety, ng mga problema at pagsubok, Lord God, identity crisis, Lord, lahat ng yan, palayain niyo po, Panginoon, at bigyan, Panginoon, ng kalayaang physical, emotional, Panginoon. Lord, sa aga ng amin, wala po kami magagawa. Pero ikaw na dakilang Diyos, ang patuloy na tumitindig para sa amin. Ikaw ang dakilang Diyos na patuloy na nangungusap para sa amin. At Lord, ang amin lamang pong gagawin ay itaas ka, parangalan ka, at papurihan ka. Ama, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, Panginoon. At ikaw lamang Diyos ang itataas ng aming iglesia at sa mga na wala ng pansamantalang relasyon sa iyo or na backslide, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, dalangin ko na ang paghipo mo at panunumbalik ng iyong pag-ibig para sa amin lahat at para sa nakikinig. At Lord, maraming salamat po sa mga nakikinig ngayong oras ito na gusto kang tanggapin bilang kanilang tagapagligtas. Ama, salamat po, Lord God. Salamat po sa kanilang buhay. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa natatanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kapatid, patuloy ko po kayo ina-encourage na suportahan po natin ang ating gabi-gabing daily devotion na patuloy na ating suportahan, i-share at i-like po natin para sa ganun marami po ang makapakinig at maging kalakasan ang salita ng Panginoon. Sa ganitong paraan, kapatid, maniwala ka, i-share mo ang salita ng Diyos and i-share mo ang mga videos na ito. Sa ganitong paraan, nawi-witness mo rin ang katuwiran at ang salita ng Panginoon. Isang maganda at mapagpalang gabi, nawadatnan po tayo ng pagpapala ng Panginoon ng siksik, liglig at nag-uumapang. Salamat po!